Hello? Walang ganang sagot ni Hana nang mag-ring ang cellphone niya. Hindi niya kilala ang caller dahil number lang ang nag-appear sa LCD screen. Hana! Patiling sambit ng nasa kabilang linya. Agnes? Ania? Ako nga, bruha ka. Nagpalit ka na pala ng number. Hindi mo malang sinabi sa akin. Kung hindi pa kayo nagkita ni Lia, hindi pa kita matatawagan. Litanya agad nito. Bago umalis si Lia at ang mag-ama nito ay nagpalitan sila ng numero. Mula nang maghiwalay sila ni Kaden ay nagdesisyon siyang putulin na rin ang kaugnayan sa anumang may kaugnayan dito. At kabilang doon si Agnes. Lumayo rin siya para hindi siya makita ni Kaden. Nag-file siya ng resignation pero tinanggihan yun ni Gary. Pinag-indefinite leave na lang siya nito. Sorry, Agnes. It was an overdue apology, but it was sincere. Para saan? Sa pag-alis ko ng walang paalam. I needed to forget. Sorry talaga kung pati ikaw idinamay ko. Okay lang yun. Naiintindihan kita since nagkita na kayo ni Lia. Malamang na nabanggit niya na sa'yo ang reunion natin. Tinawagan kita noon kasi nagbabala kami ng reunion pero hindi na kita makontak. Hindi ka rin nag-reply nang padalhan ka namin ng invitation noon. I'm sorry pero hindi ako makaka-attend, Agnes. Bakit hindi ka makaka-attend? Alam mo bang nakiusap pa ako sa organizers na i-move ang date para lang maka-attend ka? Dapat last week pang reunion. Mabuti na lang din at may kaklase tayo na nasa ibang bansa na gustong umattend kaya pumayag ang organizers na i-move ang date. Ikaw ang president ng student council natin at valedictorian namin. Tapos ikaw pang wala. Pumunta ka, Hana. Hindi pwedeng wala ka roon. Bumuntong hininga siya. Siguro dapat tapatin niya ito para mas maintindihan siya nito kung bakit hindi niya kayang umattend. Hindi ko pa kayang makita siya, Agnes. I wasn't successful at all. I wasn't able to forget him. Saglit na nanahimik sa kabilang linya si Agnes. Hindi ka pupunta dahil lang may posibilidad na umattend din si Kaden? Hana, ayaw mo bang makita uli ang lahat ng taong naging parte ng high school life mo? Ako, si Lia, si Jericho. Aren't you excited to see who's married, who's balding, and who's gay? Hindi siya makaimik. Hana, alam kong nagmumukmuk ka lang kung saan mang lupalop ka naroon ngayon. Please come, you need to be there, trust me. Hindi siya kumibo. Hana! Patiling tawag sa kanya ni Agnes nang makita siya sa reunion nila. Medyo tumaba ito, marahil dahil buntis. You came! Tila hindi makapaniwalang sabi nito. Pero halatang tuwang-tuwa rin ito na makita siya roon. Niyakap siya nito ng mahigpit. I realized you were right. Sabi niya rito nang kumalas siya. Ilang buwan na rin ang nakalipas mula noong mangyari ang eksena sa mall. Siguro naman ay makakaya na niyang makita si Kaden na kasama ang asawa nito. Sa kakailangan na rin siguro niyang harapin ito. Walang mangyayari kung patuloy niyang iiwasan ito. Tumangu-tango si Agnes. Tila siyang-siya habang hinahagod siya ng tingin. I've missed you. Ang ganda-ganda mo. Thank you. Nag-curtsy pa siya. They both giggled like the silly girls they once were. Ayon dito ay nagpakasal ito 2 linggo pagkatapos niyang maging missing in action dahil nabuntis nga ito. Noong huling magkita raw sila ay ikikwento nito sa kanyang tungkol sa boyfriend nito. Pero bigla nga niya itong nilayasan. She should have been the maid of honor at her wedding. Nangako na lang siyang babawi rito sa pagnininang sa ipinagbubuntis nito. Napaligiran sila ng iba pang mga kaklase nila, kaya hindi na rin sila gaanong nakapagkwentuhan. The reunion was a huge success. Nakakahiya lang na naturingan siyang president ng student council, pero hindi siya kasama na nag-organize niyon. Agnes was right. It was fun to see familiar faces older, bolder, and hopefully wiser. These were the people who had seen her do all those silly things teenagers do. She realized that reunions gave them the opportunity to show off not what they had achieved, but the person they had become. The former class bully was now called Reverend. The shy ones become either politicians or PR personnel. Talk about major changes. Maging si Maan man ay nandoon din. Isa na itong may bahay at isa ng ina. Natutuwa siyang makausap ito ng walang hinanakit na nararamdaman. Masaya siyang makita ang mga nerd na kaklase noon pero ngayon ay may sense of passion na. Napag-alaman niya sa kanyang kaklase na ang hall na pinagdadausan ng event nila ngayon ay ang dating gymnasium. She felt something glowed inside her, realizing how this place had been a witness to so many memories, a part of so many lives. Everything felt surreal, but it also felt so right.
Nakatingin si Kaden sa nag-uusap na matabang lalaki na mukhang hasyendero sa get-up complete with pedero hat at tabako at sa kausap nitong babae. Pero mas nakatuon ang pansin niya sa babae. Tumawa ang babae at kahit malayo siya ay dinig niya ang taginting neon. She was very pretty too. She was wearing a simple black dress, but she was far from being simple. Kahit siguro isama ito sa isang kwarto na may mga babaeng may kaparehong damit, ay mag-i-stand out ito. "Sir, more wine?" Alok ng isang waiter na lumapit sa kanya. He took a glass and drank. "Baka mapadami ka ng inom pare." Komento ni Jericho na hindi niya namamalayang nakalapit na pala sa tabi niya. Hindi na ito masyadong makulit, pamilyado na kasi. Nginitian lang niya ito. "I heard you were doing well, Kaden. That business is booming." Anang isang kaklase nila. Ang tinutukoy nito ay ang negosyo ng pamilya nila na pinamamahalaan niya. He shrugged. "The market is very responsive to all our efforts." Aniya, their company was the fastest growing company not just in the Philippines but in Asia. Soon they would dominate Europe too. Nagpatuloy ang kwentuhan hanggang sa kung saan-saan na napunta ang usapan. The whole place was jam-packed with people. Ang hall na pinagdarausan ng reunion ay ang dating gym na naging saksi sa maraming memories nila sa school. It was the perfect venue. He made sure of that dahil lingid sa kaalaman ng babaeng pinagmamasdan niya kanina pa. Siya ang organizer niyon. Napadako ulit ang tingin niya sa babae. He remembered the day that started it all. "Hi, Hannah." Bati niya, wondering if the smartest girl in class would like to be friends with him. After all, magiging seatmates sila. "Hello?" Nakangiting ganting bati nito pero inalis din agad ang atensyon sa kanya. Parang ayaw siya nitong kausapin. He was used to having girls flirt with him all the time. And this girl's lack of interest was unnerving. Gusto niyang makita uli ang ngiti nito. It was a very pretty smile. Pakiramdam niya parang bumubukas ang pinto ng langit tuwing ngumingiti ito. So he started cracking jokes and felt her warming towards him. Whenever she laughed heartily or looked at him with adoration, he felt like the man of steel, invincible. They became the best of friends. Then came their JS prom night. Para siyang nabatubalanin nang makita niya itong bumababa ng hagdan kasunod ang mami niya. She was lovely. She finally reached the bottom of the stairs, and she literally took his breath away. He didn't know what to say so he just babbled something stupid. Later that night, he enviously watched all those boys as they danced with her. Nag-away pa sila ng matindi ni Maan dahil doon. "Hindi ko maintindihan kung bakit ako ang gina-girlfriend mo, samantalang si Hana naman palang gusto mo kay Den." Akusa nito sa kanya. Natigilan siya. Gusto niya si Hana? Hindi maaari yun. Si Maan ang gusto niya kaya nga niya ito niligawan. Magkaibigan lang sila ni Hana. So on graduation day, he hooked up with the first good enough girl he met. All throughout college, he dated more than his fair share of women. He allowed himself to be close to Hana, but not close enough to completely fall for her. Pero sa mga pagkakataong ibinubuhos niya ng hustong atensyon sa ibang babae para iwaksi ang nararamdaman niya para sa kaibigan, ay nagigilty rin siya kapag nababaliwala niya ito. Natakot siya sa nararamdaman para kay Hana. Natakot siyang kapag in-entertain niya ang damdaming yun, lumalim yun ng gusto. Hindi niya gugustuhing masaktan ito nang dahil sa kanya. Pero dumating siya sa puntong ninais niyang sabihin dito ang nararamdaman. Napagod na kasi siya sa pagpapanggap na wala siyang nararamdaman para dito. Pero may nangyari at hindi na niya nagawang ipagtapat dito ang nararamdaman. Until he met Lily. Nag-break agad sila pero nagkabalikan din sila. She was very nice, like Hana. Masarap din itong kasama kaya nahulog ng tuluyan ang loob niya rito. At nakalimutan ang damdamin niya para sa kanyang best friend. Pero sa huli, si Hana pa rin palang pipiliin ang puso niya. Nang matapos ang pagmumuni-muni, nagdesisyon siyang lapitan ng babaeng kanina pa niya pinagmamasdan. At walang iba kundi si Hana. "Oh, saan ka pupunta?" Tanong ni Jericho. "I'm going to follow my heart, pare." He turned his back on there. Whew. And started to walk towards his destiny. Walang tigil ang bidahan, kwentuhan at tawanan. Hana was having a great time. Kausap niyang isang dating kaklase na mukhang hasyendero sa get-up, pero insurance agent talaga sa totoong buhay. Sa kabila ng sinabi niya kay Agnes na ayaw niyang makita si Kaden, sa kasulok-sulukang bahagi ng puso niyang hinihiling niyang sana'y makita niya ito roon.
Pero kanina pa niya ito hindi matanaw. Hindi kaya buntis na si Lily at hindi pwedeng maglalabas kaya hindi ito naka-attend? Nakagat niyang ibabang labi niya. Masokista yata talaga siya. Maya-maya ay nagsimula ng magsayawan. Pumailan lang ang mga sikat na kanta ng Westlife at Backstreet Boys. The crowd went wild. I hope you'll dance with me this time. Kumabog ang dibdib niya nang marinig ang pamilyar na boses. She slowly turned around and found her heart's desire. Nakangiti ito habang nakalahad ang isang palad sa kanya. Kaden, tila wala sa sarili na iniabot niya rito ang kamay. Marahang iginiya siya nito sa dance floor at mabagal na umindak sila sa saliw ng isang love song mula sa Westlife. Kumusta ka na? Tanong niya rito. God, she had missed him. Parang sasabog ang puso niya sa sobrang saya. But then again she remembered something. Nasan si Lily? She's not here. We broke up. This time, it's for good, Hannah. Hindi agad siya nakapagsalita. Hindi niya alam kung tama ang dinig niya kaya nagtanong siya. Naghiwalay na kayo? Bakit? Tanong niya pero lihim na umuusbong sa dibdib ang saya. Sa halip na sagutin siya ay hinaplos nitong pisngi niya. Parang gusto niyang maiyak nang makita ang nag-uumapaw na pagmamahal sa mga mata nito. I was 15 when I met you, Hannah. 15 and stupid. Perhaps I just knew I couldn't hate you. So I made myself fall in love with all those other women. Nang makilala ko si Lily, aaminin kong minahal ko rin siya. Naisip kong mas safe siyang mahalin dahil walang friendship na masisira kapag nagkahiwalay kami. Hanggang sa alukin ko siya ng kasal dahil inisip kong siya nang para sa akin. Masaya ako sa piling niya. Pero nang magkaproblema kami't makasama kita, bumalik ang dating nararamdaman ko para sa'yo. I was happy and thinking na marahil yun ang tamang panahon para sa ating dalawa. Pero bumalik si Lily. At aaminin kong naguluhan ako. Sinong mas pipiliin ko? Ang babaeng pinangakuan ko ng kasal? O ang babaeng dati kong minahal? Pinili ko siya dahil ang akala ko sapat ng maraming taong pinagsamahan namin bilang magkasintahan para masabi kong siya nang para sa akin. Pero habang kasama ko siya, iisang babae lang ang nasa isip ko. Hinaplos nito ang pisngi niya. The woman who loves me unconditionally. Ang babaeng ibinigay lahat-lahat ng pagmamahal sa akin kahit wala akong ipinangako sa kanya. Ang babaeng inakala kong nakalimutan ko na pero hindi pala. They stopped dancing. He just held her like he didn't intend to ever let her go. I'm sorry if it took me so long to realize how important you are to me. How could I possibly think it was she who I needed when the happiest moment of my life is when I'm with you? Pumatak ang mga luha niya. This time it was not because of hurt and pain, but because of incredible happiness. Mahal nga siya ni Kaden. Mahal siya na nag-iisang lalaking minahal niya. Pero bakit hindi ka bumalik agad? Siya palang pinili nito but she didn't even know. Masuyong pinahid nito ang mga luha niya. It took me a while to find you. Kailangan ko pang mag-organize ng reunion para makita uli kita. Kilala kasi kita. Kahit umupa ko ng 1,000 PI. Para ipahanap ka. Kung ayaw mo magpakita, hindi ka makikita. Ibig sabihin, si Agnes? Tumango ito na tila nahulaan ang iniisip niya. Kulang na lang daw i-blackmail ka niya. Pumunta ka lang. Tapos ayaw mo pang umattend. Ang dami ko rin kinailangang ayusin sa buhay ko, Hannah. Sa ating dalawa, you were always the one who knew exactly what you wanted. How to get it and how to make it work for you. Akong alam ko lang ngayon, mahal kita. There came a point too, when I thought you deserved a guy who couldn't just love you with all the love that he can give, but who could also give you the best love that he could give. Now that I'm here, hopefully a better man but still very much in love with you. Will you take me back? Her tears started falling again. Of course, she whispered. Alam mo bang, pinapangarap ko to. I used to hate my name because I was just exactly that. A plain Hannah. While you look like Barbie's Kaden. It was my biggest dilemma. I was jealous of every girl you dated because I could only dream of taking their place. How could you love me when we were so different? But all you have to do is to be you. And you are not.
and never have been plain, Hannah. Whoever gave you that idea anyway? Hindi kita minahal dahil lang maganda ka. Mahal kita dahil ikaw ay ikaw. Promise? Promise. He took out a velvet box from his pocket and opened it to reveal a diamond ring. You've been my best friend since forever, Hannah. This time, will you spend the rest of forever as my wife? She could only nod teary-eyed. This was her biggest dream coming true. Isinuot nitong singsing sa kanya. And so they came to that part where the nerd gets a kiss from the campus heartthrob. But they say labels are for jars, not people. So what it all comes down to is, they were really just two people in love. Matapos ang nangyaring reconciliation sa kanilang dalawa ay hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Kaden. Kaagad itong nag-aya na pumunta sa kanilang probinsya para mamanhikan. Maging ang mami ni Kaden ay natuwa nang malaman na silang dalawang magpapakasal dahil ayon dito noon pa daw ay si Hannah na ang gusto nito para sa anak na si Kaden. Hindi naman sila nakaligtas sa pangangansyaw sa kanila ni Agnes dahil sa huli ay sila pa rin dalawa. Makalipas ang isang buwan ay idinaos ang kasal ni na Kaden at Hannah. Walang pagsidla ng tuwa sa puso ni Hannah dahil ang dating lihim na minamahal noon ay hindi na lamang niya best friend, kundi loving husband na ngayon. Dito na po nagtatapos ang kwento ni na Kaden at Hannah. Sana po ay naibigan niyo ang kanilang kwento ng pag-ibig. Samahan niyo po muli ako sa panibagong kwento na ibabahagi ko sa inyo. God bless everyone.